Hello, hello, hello mga ka-travel. Kumusta na kayo? Sana kayo ay nasa mabuting kalagayan. Ito po yung lingkod, si Travel Leads. Siyempre, magre-react pa rin tayo dun sa mga nakikita natin na talagang sa mga taong hindi maintindihan kung bakit, kung sino yung mga nananahimik, siya lang binubulabog. Pinag-uusapan na tinutukoy ko dito ay yung si Bossing at ang Tito Vic and Joey tungkol dito kay Daryl Yap. Ang sinasabi, siya yung taong wala ring takot sa mga pinagkagagawa niya. Hindi mo alam kung talagang nagigipit ba siya. Kailangan niya ng maraming pera. Tapos malakas ang loob niya na gumawa ng kwento. Kasi siya ang sumulat, di ba? Written and directed by. So, ibig sabihin, sa kanya rin galing yung kwento. Kung meron man siyang mga in-interview, hindi natin alam kung sila din yung nagsasabi ng totoo. O para lang kasi kumita, kukuha ng talagang resource person na kapani-paniwala. Pero meron din mga nagpapatunay na talagang walang rape na naganap. Tapos ngayon, ipinalabas talaga, ipinilit na ipalabas yung kanilang teaser. Pero alam naman na ng mga korte, dahil naipasok na ni Bossing yun, alam naman nila yung gagawin nila. Meron silang kanya-kanyang attorney. Ngayon kung anong kalalabasan nun, abangan na lang natin at i-update naman tayo ng ibang mga nagbabalita. Tayo naman bumabase lang din. At ngayon sinasabi ko rin naman yung aking opinion na kapag gumawa ka ng kasiraan ng isang tao, masaya ka? Anong mapapala mo? Bakit mo ginagawa yun? Hindi yung mga tanong ko Bakit kailangan meron kayong siraan? Ba't kailangan meron kayong ibunyag na matagal nang nakalibing? Alam mo yun, di ba? Minsan may nag-aaway. Nag-aaway ngayon, tapos nagkahiwalay. Best friend pa yan, di ba? Mag-best friend. Tapos, naghiwalay sila ng landas. After mga 5 to 10 years, nagkita sila. Walang areglong na, pero mo pag nakita sila? Anong sasabihin? Kalimutan mo na yun. Huwag na natin pag-usapan yun. Para hindi man nariwa kung ano man yun nangyari nun. Kay pa siya, kay mabigat, kay magaan. Di ba? Ang point ko lang doon, pag sinabi ng na tapos na yun, lalo na pagka yung tao namatay na, tapos gagawa ka ng pamagat na grabe ang pamagat. Kasi hindi naman kay Pepsi Paloma yung pinaka-title The Rapist So, ibig sabihin, ang tinutukoy mo yung rapist, hindi si Pepsi Paloma. Hindi siya yung nakapaloob doon sa title ng movie mo. Di ba? Hindi naman yun Buti ba kung nilagay mo the life or the story of Pepsi Paloma. Yun. Kaso nang nilagay ni DY, the rapist. Kasi yun ang sa utak ng mga manonood. Siyempre, yan magiging anong tawag doon? Interesado yung mga tao. So, kikita ka nga naman, ganun. Kung ano nga talaga nangyari. May two sides of the story. Gusto malaman. O pag nalaman ng iba, ano nangyari? Nakapanakit kayo ng kapwa. Ba't hindi mo nalang muna kinausap? Kung okay lang sa ito. Hindi mo pinuntahan ng personal. Dahil malaking tao yung dinawit. Yung mga sinasabi magagaling yung mga umarte, siyempre artista yan. Bayad yan. Diba? Maliban na lang kung may delikadesa sila yung mga gumanap. Isa nakita natin, nagganapan sila. Ibig sabihin, diba? Ngayon, kung sa akin, bawa ko si katak artista yun, sa akin, ikaw yung nanay. Teka muna, si Bossing yan. May delikadesa ako. Kaya hindi ko tatanggapin yan. So sa mga tumanggap, alam nyo na. Diba? O malay nyo, meron naman silang personal din kay Bossing. Hindi natin alam. Diba? So yun lang ang masasabi ko kasi hindi maganda sa pakiramdam lalo na tinahangaan natin yung mga tao. Walang ginawa araw-araw kundi tumulong, magbigay. Diba? Pero ganun talaga. Parang naapektuhan nga yung pamilya ni Bossing. Kaya hindi natin masisisi na talagang magsasampa siya ng kaso. Tawagin mo pa lahat ng pinakadikang panilyang attorney na kapag mali ang pinanigan, hindi kayo mananalo. Tandaan nyo yan.
Kaya yun sa mga mapanira dyan na para lang magkaroon ng pera, ang Diyos kasi nila pera. Kaya nagagalit ang Panginoon Diyos eh. Kasi yung pera na ipinalit nyo sa Kanya, baka nga hindi na marunong mag-pray. Di ba kay Lord? So yun lang naman sa director na si Daryl Yap. Sorry kung ano man ang kahinatnan at hindi maganda din sa pakiramdam lalo na kami mga OG Dapper Cats. Yun lamang po mga ka-travel. Kaya kay Direk, good luck. Ganun po kay Bossing, nasa likod niyo po kami at kasama po kayo sa aming mga prayers na maging panatag. Lalo na yung mga anak niyo, yung pamilya niyo. Siyempre nakakaawa naman apektado yung mga bata. Pero may Diyos tayo. Tuloy-tuloy lang po ang pag-pray natin. At wala namang mabibigo lalo na kapag ang pag-pray natin ay sincere. Okay ba mga ka-travel? Road tayo ng Itbulaga every day. Bye!